Sana naman magandang araw po muli sa atin, mga vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Muli ako po sa vlogger Brother Joel Padilla at lubos po nagpupuri at papasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito, tayo po patuloy ang pag-aaral ng kanyang salita. Ano po? So shout out po sa inyo lahat, sa lahat na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. At bago po tayong papatuloy sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, ay muli ko po kayong ganyahan na dalhin po natin ang ating banal na kasulatan kasi ito lang magpapatunay na yun nga po ang aking masinasabi na bagong katotohanan lamang. Ano po? So bago po tayong papatuloy, yuko po muna natin ang ating mga ulo at tayo po sumandaling manalangin. Tayo po manalangin. Mahabagin at mapagpala naming Diyos na nasa mga langit, kami po muli ay lumalapit sa inyo na ikonekta niyo po ang aming pag-aaral na ito. Una sa lahat, ipagpatawad niyo po ang aming mga karumihan, linisin ang bawat isa sa amin. At muli po naming inaanyahan ang inyong presensya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami na sa aming pag-aaral, maunawaan namin ito lalo't higit sa makikinig at manunood. Tulungan kami na may mga matutunan po kaming mga aral dito at pagpalain niyo rin ang nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan, magandang araw po muli mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Purihin natin ang Panginoon sa mga oras na ito dahil tayo po'y patuloy na makapag-aral ng kanyang salita. Ano po? At inanyahan ko po kayo na buklatin po natin ang ating banal na kasulatan at huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Sa aklat po ng Lucas chapter 23 verse 35 hanggang 43. Pero magpo-focus po tayo dito po sa verse 39 hanggang 43. Gusto ko lang isama itong verse 35 hanggang 38. Ano po mga ka-vlogger? Ang ating pong pag-aaralan ngayon, ito yung time na ang ating Panginoong Jesus siya po ay ipinako na sa krus. Ano po? At nung ipinako siya sa krus, ito po yung kwento. Pagkatapos, titingnan natin kung ano bang mga matutunan natin dito at ano bang mas maidadagdag pa sa ating pamumuhay bilang tayong mga Kristiyano. Ano po? At sabi po dito sa verse 35, mga kapatid. Ulitin ko, Lucas chapter 23 verse 35 hanggang 43. Pero magpo-focus tayo sa kwento ditong 39 hanggang 43. Ito po pagkasabi sa 35. At nakatayong nanunood ang mga bayan at tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi na nagligtas siya ng mga iba. Iligtas niya ang kanyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos ang hinirang niya. Ayan. So, dito makikita natin na tinutuya ang ating Panginoong Hesus doon po sa pagkakwento dito sa talatang 35. Kung atin pong titingnan mga kapatid, ay ang mga nanunuya pa dito is mga leader. Ano po? Sabi dito ay tinutuya siya ng mga pinuno. Ano po? Mga leader. So, habang tinutuya ang ating Panginoong Hesus, ay alam nila, na sabi nga dito ay, kung ito ang Kristo ng Diyos. Alam nila na may darating na Kristo, pero nung dumating ang tunay na Kristo, ayaw nilang tanggapin. Well, napakaraming sikta yan ngayon na ayaw lang tanggapin ang ating Panginoong Hesus ay ipinadala ng Ama na kumakatawan sa Ama na ipinakita ang tama. At syempre talagang ang pagpunta niya dito ay para iligtas ang mga makasalanan. Pero nung makita ng mga leader, ng mga pinuno, actually sa ibang salin nito, nandito din ang mga skriba at mga pariseo at sila ngayong nagsusumika parang ating Panginoong Hesus ay maipapako sa krus. Kaya kung inyong titingnan dito, ay talagang alam nila kung sino yung ibinitin nila doon sa cross. Ano po, mga kapatid? At itong masakit kasi mga leader na nanunuya pa. Actually, hindi mo naman kailangan sabihin yun sa isang taong makasalanan, lalo na kung napaparusahan siya. Ayan, buti nga sa iyo. Yan, kung ikaw pala'y may kaugnayan sa Diyos, bakit ngayon? Ano nangyari sa iyo? Ayan, so pupunta po tayo sa verse 36. Nilibak rin naman siya, nilibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya na dinudulutan siya ng suka. So, nililibak din siya sa ibang salin nito kasi nauhaw si Jesus Christ. Idinidildil nila yung suka sa bibig. Ayaw namang uminom ni Jesus Christ ng suka. Siyempre, nauhaw ka, suka pa iinumin mo. So, dito makikita mo na pati yung mga kawal, to make the long story short, sa paligid doon, lahat ang tingin, maliban sa mga susunod nating babasahin, may isa dito na iba ang pananaw sa ating Panginoong Hesus. So kung ating titingnan, lahat ng nasa harap ni Jesus Christ, alam niyang makasalanan. At lahat nandoon na makasalanan na yon, ang tingin sa kanya, mas siya yung may kasalanan. O tingnan mo, even though alam natin
na kinuha lahat ni Jesus ang kasalanan ng lahat ng tao, kaya ang tingin nga ng Ama ay halos hindi daw siya makatingin. Ayon sa pag-aaral ay natatabunan daw na makapal na ulap na hindi niya matingnan ang kanyang anak kasi ang tingin niya sa kanyang anak ay talagang makasalanan. Kasi inlipat nga ang kasalanan ng tao patungo sa isang Diyos na walang kasalanan, which is ito ang ating Panginoong Jesus. Okay, tuloy natin, verse 37. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Tingnan mo. Alam mo, ang message na ito is lumagana pa rin hanggang sa kasalukuyan ngayon. Na kung saan hindi nila tinatanggap si Jesus Christ kasi ang iba, kinikilala nila na hari lang daw ito ng mga Hudyo at Diyos lang daw ito ng mga Hudyo. Hindi. Alam natin ang pagpunta, lalo na tayong mga Kristiyano. We know already why Jesus go in this world. Because, alam natin na si Jesus ay talagang masasabi natin na iniligtas niya ang lahat ng tao. Kaya, kung inyong pag-aaralan ang buhay ng ating Panginoong Hesus, talagang pumunta siya dito para sa mga makasalanan. At walang pwedeng magmamalinis. Even though dito, sa mga kwentong ito, ang mga Hudyo, mga Eskriba at Pariseo, pati lahat ng mga doon ng mga Romano, kasi at this time, under sila ng government ng Roman Empire. So, makikita mo dito, na ang tingin nila doon sa taong ipinako kasi which is curse yun. So, kasumpa-sumpa yung mga taong ipapako sa parusa sa time noon. Kaya dito makikita na ang tingin nila kay Jesus talagang makasalanan. Maging sa langit at maging sa lupa, ang lahat nakatingin sa kanyang makasalanan. Okay po? Well, alam ng Ama na si Jesus Christ, sa totoong buhay, wala talaga siyang kasalanan. Pero dahil inako niya, siya ang voluntaryo na umako sa lahat ng ating kasalanan upang tayo maging karapat-dapat doon sa Ama, ay ginawa niya yun ang lahat. Okay? Okay, tuloy natin. Sabi niya dito, verse 38, ang sabi niya dito, ay pumarao naman sa itaas niya na isang pamagat. Ito'y hari ng mga Hudyo. O, di ba? Yung pagkalagay no dito, big letter, which is sa malalim na pag-aaral nito, ay talagang pumupuntarya o pinupuntarya dito na tunay na hari ang ating Panginoon Hesus. Bagaman ang pagkasulat nito ay pangungutya sa ating Diyos, at sabi kasi dito, ito'y hari ng mga Hudyo. Pangungutya at sabay tawa sa ibang salin nito, ay talagang kahit ang mga makasalanan na walang kaalam-alam sa katotohanan, pinapatunayan pa rin dito na ito ay hari hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa buong sanlibutan. Okay po? Ang sabi pa dito sa verse 39, ito po yung gusto kong i-focus natin, mga kapatid. At siya ay inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Tingnan mo, sino daw siya? Hindi baga ikaw ang Kristo? Alam niya kung sino yon. Pero yung pagkasabi niyang ganun, may pag-aalinlangan. Pareho itong mga makasalanan. Bakit? May dalawa kasi ditong binitay. Okay? Yung dalawang binita, o sabihin natin nakapako sa cross. Yung dalawang nakapako dito sa cross, may isa dito na kung saan iba ang pananaw niya kay Jesus. Ang isa naman dito, iba rin ang pananaw niya kay Jesus. Nauna itong negatibo ang pananaw sa ating Panginoon Hesus. Siguro sa kakakutya, kaya minsan huwag tayong masyadong makinig sa paligid. Ano po? Lalo na pagdating sa pananampalataya, ay nako, lumipat ka na naman dyan. Ay nako, kung ano-ano mga pinagsasabi niyan. Kasi kung titingnan nga natin sa ibaba, kaya binasa ko itong verse 35 mga kapatid hanggang 38 kasi more on pangungutya. Kaya itong isang lalaki na kung saan sa verse 39 sila'y inalipusta rin o ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Hindi ba ikaw yung Kristo? Sabi niya, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Sa ibang salin nito, sige, iligtas mo yung sarili mo. Bumaba ka dyan at kami rin iyong iligtas. Kasi, naniniwala kasi sila na nung darating na Kristo, siya din yung magliligtas sa kanila para mapalaya sila sa kapangyarihan ng mga Romano. Kaya pati siya, alam niya na may darating na Kristo, pero yung pagkasabi niya sa ating Panginoon Hesus, parang patsamba na lang. Ay, malay ko ba kung ito ang Kristo, baka ibababa niya kami dito. Pero hindi po ganun, mga ka-vlogger at mga kapatid at kaibigan. Ang Panginoon Hesus, alam niyang mamamatay siya sa araw na yon at alam niyang kung ano ang mangyayari. At talagang tinutupad niya lang ang nasusulat sa banal na kasulatan, lalo tigit sa aklat ni Isaias, na matutupad ang mga pangyayaring ito upang o para sa ikaliligtas ng buong sansinukob.
sa lahat ng sasampalataya at tatanggap sa ating Panginoong Hesus. Okay po? Kaya kung inyong titingnan dito mga kapatid, ay yung pagkasabi nitong lalaking ito, parang idinadawit niya rin ang Panginoon sa kanyang sarili na alin? Na, kung wala ka talagang kasalanan. Pag sinabi kasing kung, alinlangan yun. Kung wala ka talagang kasalanan, sige, ipakita mo na ikaw ay talagang ikaw yung Kristo. Kasi gusto nilang mangyari ng ating Panginoon Hesus, even though kay kay Pilate o kay Pilato pa lang, gusto na ni Pilato maghimala ka. Tapos ipakita mo sa amin kung anong kakayanan mo. So matotal, di rin naman napakita ang Panginoon Hesus kasi sapat na ang mga sinabi at sapat na ang mga himalang naririnig nila sa paligid. Sabi nga ay, magpakita man ako ng mga himala, di rin kayo maniniwala. Okay? So dito titingnan natin, ang sabi niya dito, itong pagkasabi sa verse 40, datapat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya ay sinabi, hindi ka baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. Okay, tingnan natin mga vlogger ha. Kaya nga sabi ko, doon sa tatlo, nasa gitna si Jesus Christ, sa ibang salin ko yung pag-aaralan, sa magkabilaan, dito sa left side, ito yung nagsisigaw na lalaki na alin? Na kung ikaw yung Kristo, bumaba ka, iligtas mo rin kami. Ito namang isa, maganda ang kanyang sagot sa verse 40, dapat sumagot ang isa. At pagsaway sa kanya ay sinabi, sinasaway niya yung isang nagsasalitang pareho pareho silang makasalanan. Sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ito yung magandang word mga kapatid. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. Alam niyo mga kapatid, may tatlong klaseng sinisimbuluhan ayon sa mga pag-aaral. Well, hindi yun na nakapokus pero gusto ko lang hindi na ng kaunti na ang tunay na Kristiyano is sumisimbolo kay Jesus. Ang sa left side, maaring sumisimbolo ito, talagang sumisimbolo ito sa mga makasalanan na hindi maliligtas. Dito naman sa kabilang panig, kumikilala sila kay Kristo. Ito yung mga kinikilalang mga Kristiyano sa kasalukuyan na tumatanggap kay Kristo pero hindi na lubos na unawaan. So kung ating titingnan dito, ang suma total, meron talagang tunay na iglesia which is nakapundar kay Kristo. Meron din namang mga naniniwala kay Kristo pero talagang malayo ang pagkakilala nila. Ito yung taong kumukutya kay Jesus. At meron ding mga Kristiyano na ang kanilang pananampalataya o ang kanilang kaalaman pagdating kay Kristo ay nandun na yung malakas na paniniwala nila sa pagiging isang Diyos ng ating Panginoong Hesus, pero hindi lubos ang pagkaunawa. Kaya kung ating titingnan dito, anong pagkasabi niya? Sabi niya dito, hindi ka baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. Ang kinagandahan nito, ang nasa right side ay alin? Tinatanggap niya na dapat tayong parusahan dito sa ibang salin. Nararapat lamang tayong nakabitin dito. Pero itong taong ito ay magkaroon ka nawa ng malaking respeto. Bakit? Ito sabi niya, pagkasabi niya sa verse 41, at tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Ito yung kinagandahan. Itong nasa right side ni Jesus Christ, tinatanggap niya ang kanyang sarili na ako'y makasalanan. Tayong dalawa makasalanan. Alam natin yun. Kaya narapat lamang tayong parusahan. At ang sabi niya pa dito, datapat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. Alam niya, kasi ang mga Hudyo matalino yan. Oo. Alam niya malamang nung si Jesus Christ, nung madaling araw, nung hinuli siya, nabalitaan na siguro nitong dalawa, may kasabayan pala tayong ipapako. Of course, aalamin niya dun sa mga kasamahan niya, ano kung kaso nitong taong ito, ba't naman siya ipapako sa krus? Wala Ang issue lang dito, maaaring ganun ang kwentuhan doon. Sa chismis, alam mo naman chismis, di ba? Wala namang anong kaso niyan, parang inaako niya nga siya Diyos ayon sa paglitis. Ang iba naman, kinikilalang siya daw ang magiging sunod na hari ng mga Hudyo. Ang iba naman, pero ano bang totally background nito? Okay, bibigyan ko ng konting background. Nagpagaling ng mga may sakit mula sa bulag, pipi, lumpo. Nagbuhay ng mga patay. Nagpakain ng maraming tao. Nag-message kung gaano kaganda ang langit. Tapos parurusahan ng pagkapako. Kaya suma total, itong taong ito na nag-aaral ng salita na kumikilala sa Panginoon Hesus sa panahong ito nung silang dalawa ay nakapako.
Itong taong dumipensa na mahiya ka sa iyong sarili. Tayo, karapat-dapat tayong parusahan, pero siya hindi. Kaya dito mo makikita na yung focus ni Jesus Christ, napakaraming mga taong nagkukutya sa kanya, pero ang focus niya doon sa isang taong willing na magbago sa kanyang buhay, willing na kilalanin kung sino siya, willing na tanggapin kung anong dapat niya kanyang tanggapin, willing na kung saan tatanggapin ng ating Panginoong Hesus. Ano, magandang balita ito mga kapatid. At magsasabi pa niya dito, sabi niya ay, ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. Maaring narinig na niya ang background ni Jesus Christ. Maaring nung dandun pa sila sa kulungan, si Jesus Christ ay pinagpaplanuhan pa lang ng mga eskriba at mga pariseo ng kapwa niya mismo, mga Hudyo, pinagpaplanuhan pa lang siya yung ipapatay o ipapapatay, ay naririnig na niya ang balita. Kasi si Jesus Christ, balitang-balita na sa buong Israel kung sino siya. Okay? Kaya pagdating sa verse 42 at sinabi niya, Jesus, ito na ngayon. Bago niya banggitin ang mga bagay na ito, alam na ni Jesus kung ano ang nasa puso at isipan niya. Kaya anong pagkasabi niya, Jesus, sa pagtawag pa lang niya sa pangalang Panginoong Jesus, walang pag-alinlangan, direct to the point. Unlike dito sa kanyang kasama, kung ikaw, magkaiba, di ba? Pero sa kanya, direct, Jesus, alalahanin mo ako, walang alinlangan. Wala siyang sinasabi. Kung talagang ikaw ang anak Diyos, sana maala. Walang kung. Direct to the point siya, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako. Bakit may koma? Idinidiin niya, huminto siya, para mas mararamdaman, gusto niyang iabot sa Panginoong Hesus na, alam ko wala na kaming choice. Nakapako, dapat kami. Pero ikaw naniniwala ako. Papasok dito yung pananampalataya. At ang sabi niya dito, pagdating mo sa iyong kaharian. Ang ganda 43. At sinabi niya sa kanya, katotohanan, ito yung sagot ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ayan. Alam niyo mga kapatid, dito nagtapos ang ating kwento. Pero gusto kong bigyan natin ng kaunting message ito sa buhay natin. Na kung saan napakaraming tao ngayon na ang tingin sa kanilang sarili ay mga matuwid. Ayan. Maraming mga tao ngayon na mga leader ng iglesia na talagang nagsisisigaw, kami ang katotohanan, nasa sa amin ang katotohanan. Pero pagdating sa pagkakilala sa Panginoong Hesus, hindi nila tinatanggap. Totoo yun. Kaya yung sa time na yun, walang tumanggap na mga eskriba at mga pariseo, lalo na yung mga naglilingkod sa loob mismo ng sinaguga, hindi na tinatanggap ang ating Panginoong Hesus. Ganon din sa time natin ngayon. Maraming nagsisigaw na ibinababa na nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesus na hindi daw yun Diyos, kundi ipinadala lang ng Ama para magbayad lang sa kasalanan. Special siya na pagkalalang. Hindi po yun totoo. Ang ating Panginoong Hesus, we know already in the Bible, na sinasabi sa Bible na alin? He is God. Kasi walang pwedeng magliligtas sa atin, kundi tanging ang Diyos lang. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. At pangalawa pong puntos na gusto kong i-emphasize dito mga kapatid, ito po yung may mga tao ngayon na kung saan nadadala lang sila sa takbo ng panahon. Dahil nagtatrabaho sila, may mga kasabihan nga na at trabaho lang, walang personalan. Ito yung mga soldier. Dahil inutusan sila, nakikisaayon lang din sila. Kaya minsan nadadala din sila doon na pag kinantsawan ng isang tao, bagaman sa kanilang puso, kasi kung yung titingnan dito, sa ibang mga salin, meron ditong isang soldier na nadala at naniniwala siyang tunay na ito ang anak ng Diyos. Okay po? Kung inyong napag-aralan ito. Kaya makikita mo dito, may mga tao dito na nadadala lang dahil sa kanilang trabaho. Kaya kung ano yung agos ng ilog, paanod lang din sila dahil sa kanilang trabaho. Nakikita nyo? So, maraming ganun. At mamili tayo kung saan tayong banda rito. Ano po mga kapatid? Tapos kasunod po dito, makikita po natin dito na kung saan meron ding mga tao na alam nilang merong Kristo na darating, alam nila na sa Biblia, ipinofocus ang ating Panginoon Hesus, pero yung pag-aalinlangan nila ay nandoon. Kaya ang pagkatawag nila o pagkakilanlan nila sa Panginoon Hesus ay alanganin. Kaya pag dumating ang pagsubok sa buhay, nawawala agad sila at sinasabi nila, walang Kristo. Kung meron man, baka may mga ganun. Kaya kung inyong titingnan dito, itong isang makasalanan na unang nagsabi sa Panginoong Hesus na kung ikaw ang anak ng Diyos, kung talagang ikaw, parang ganun yun. Oo.
ay anak ng Diyos, sige, bumaba ka dyan, ligtas mo rin kami. Kaya minsan, pag tumawag tayo sa Panginoon Hesus, Panginoon, kung nandyan ka, ba't parang wala naman? Hindi ka naman ata totoo. Ito yung mga taong ito, mga kapatid. At ang tingin nila sa kanilang sarili ay, bigyan mo ako ng tsansa. Sila yung mga taong humihingi ng tsansa. Ngayon, pag napagbigyan naman ng Diyos ng tsansa, ay babalik ulit doon sa mga pagkakasala. Unlike dito, ito yung maganda. Meron ditong isang tao na sumisimbolo din sa kapanahunan natin ngayon na ito yung mga taong willing na kilalanin ng kanilang sarili na makasalanan sila. At naghahanap sila ng kaligtasan hindi dahil sila nagkasakit. Oo, totoo yun. Nagkasakit, may mga tao kasi nagkasakit, saka palumapit sa Panginoon. May mga ganun. O kaya nasa kahirapan, nasa bingit ang kamatayan, saka palalapit sa Panginoon. Ito yung pinakamaganda. Kaya ipaalala ko to sa inyo. Hindi sa lahat ng mga may sakit man o wala, paalala. Sa araw-araw nating pamumuhay, kinakailangan lumapit tayo sa Panginoong Hesus. Lalo na yung mga nasa bingit ng kamatayan. Oo. Kaya tingnan mo dito, nakilala niya ang kanyang sarili na makasalanan. Kaya dapat bawat tao, makikilala natin ang ating sarili na tayong makasalanan. At ang pwede lang magligtas sa atin, hindi dahil doon nasa bingit tayo ng kamatayan, kagaya nitong taong ito, kundi ang pwede lang magligtas po sa atin, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi niya dito sa verse 42, Hesus. Lahat ng taong makasalanan, walang pwedeng ibang tawagin kundi ang ating Panginoong Hesus. Wala nang sabi-sabi. Tingnan nyo ha. Itong taong ito, walang sabi-sabi na, patawarin mo ako. Dahil nakita ng Panginoong Hesus, sa pagbanggit pa lang niya, sa pagdepensa pa lang niya, at sa pagkilala niya na, uy, totoo lang, yung kasama niya dun sa kabilang side, sabi niya, uy, sa totoo lang, narapat tayo ditong parusahan, nararapat tayo ditong mamatay. Kasi ginawa talaga natin ang kasalanang ito. Sa ganun palang paraan, ang puso ng Panginoong Hesus, bagaman sabihin natin bilang isang nagkatawang tao, ayan, mararamdaman niya yung sakit ng pagkapako sa kanya. Mararamdaman niya yung kaba na mararanasan niya ang kamatayan na sa buong buhay niya, ni minsan hindi siya namatay. Kasi sa simula pa lang, kung ating pag-aaralan ang aklat ng Juan, talatang 1 hanggang 14, makikita mo dyan kung sino ba talaga ang Panginoon Hesus. Konektado yan sa Genesis na siya ang may lalang ng salibutan. Kaya sa simula pa lang, nandun na ang ating Panginoong Hesus. In the beginning, God created the heaven and the earth. Kaya, hindi niya naranasan yung kamatayan. Dahil hindi niya naranasan ang kamatayan, nandun din yung kaba niya. Pero nawala yun. Bakit? Meron pa siyang nakitang isang tao na lumapit sa kanya at ang sinabi, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Amen? Kaya bawat makasalanan na tumawag sa ating Panginoong Hesus sa mga oras na ito, at maaring ikaw, maaring ako, at aminado ako sa aking sarili, walang perpektong tao. Kahit pa ang pangalang perpekto, nagkakasala yan. Wala tayong ibang lapitan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Una, kilalanin mo ang iyong sarili na tayo ay mga makasalanan. At dahil tayo ay makasalanan, sino ang ating lalapitan? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. At kapag lumapit tayo sa Panginoong Hesus, dahil kinalala natin ang ating makasalanan, kagaya nitong taong ito, ang sagot ng Panginoon, katotohanan, at sinabi sa kanya, ito, at sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Kapag ka tinanggap mo sa mga oras na ito, ang ating Panginoong Hesus, ang sagot ng ating Panginoong Hesus, ayon sa banal na kasulatan, ngayon, kakasamahin niya tayo doon sa kanyang kaharian. Mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, alam ko na sa buhay ninyo, marami tayong struggle. Walang pwedeng magmayabang yan. Pare man yan, pastor man yan, ministro man yan, missionary man yan, layman man yan, diakono man yan, o ano man ang kanyang katungkulan, na maaring ang tingin natin mas malapit ito sa Diyos dahil palaging nagbabasa kami ng Biblia. No? Walang pwedeng magmamayabang sa ating Panginoon Hesus, kundi ang tanging pag-asa lang na pare-pareho tayong nagkakasala araw-araw, bagaman pinagsusumikapan natin na talikuran ang mga kasalanang iyan, ay lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus. Dahil yan ang nais at yan ang dapat maunawaan ng bawat Kristiyano.
Mga ka-vlogger at mga kapatid, sa mga oras na ito, tanggapin natin ang ating Panginoon Hesus at sampalatayanan natin ito. Tinatanggap mo ba siya? Amen. Bagaman hindi kita nakikita, pero ang Diyos sa langit, nakikita ang iyong puso at isipan. Ngarapat lamang, tanggapin natin ang ating Panginoon Hesus. Tayo po'y manalangin. Dakila at mahabagin po namin Diyos na makapangyarihan na sa mga langit ng mga langit. Maraming salamat po sa mensahe. Tunay na kami makasalanan ng Panginoon. Kaya pagpatawad niyo po ang aming makarumihan at dinising kami. At muli naming inanyahan ang banal na Espiritu nawa ang siyang gumawa sa aming mga buhay. At tulungan kami na talikuran ang mga kasalanan namin. At tanggapin ang kaligtasang inaalok ng aming Panginoong Hesus. Yung pagkapako niya sa krus at pagkabuhay na maguli na mamumuhay din kaming kagaya ng aming Panginoon Hesus. Ama, mangyari nawa na sa pagbabalik ninyo, ayon sa pananampalataya, isasama nyo kami sa inyong kaharian. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus, siya aming pong tagapagligtas. Amen. So yan mga vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood. Huwag nyo naman pong kalimutang mag-subscribe po sa ating pong YouTube channel. And for more update videos po mga kapatid, pakapindot na rin po ang notification bell. And then kung nagustuhan nyo po ito, yan ang ating pinakakahiling para makarating po ito sa mga taong nasa mga problema o ano man ang kanilang mga pinagdadaanan o nasa bingit ng kamatayan. Pag narinig lang ang mensaheng ito, magkakaroon sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya, pakishare na rin po mga kapatid. And then, huwag nyo rin kalimutang mag-like po. So maraming salamat po at sa mga nag-subscribe po sa akin. Thank you po ng marami. Purihin natin ang Panginoon at pagpalain po kayo mula sa inyo pong mga pamilya hanggang sa lahat ng mga taong inyong makakasalamuha. Maraming salamat po. Ako Pitos ka Vlogger, Brother Joel Padilla, na nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan. Bilang mga makasalanan, wala tayong ibang malalapitan kundi ang ating Panginoon Hesus na naghahanda sa atin ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at magandang araw po sa bawat isa sa atin. Bye-bye!